So, magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, may gusto akong pag-usapan. Nababasa niyo po ba yan? And at sabi po, ex-BBM, Lau arrested post bail in Parmali case. Ayan. So, ang sabi po, police on Wednesday, kahapon, arrested Lloyd Christopher Lau II, ayan, former high official linked to Pharmady procurement scandal at the height of the COVID-19 pandemic. Lau, who headed the procurement service of the Department of Budget and Management, and former Health Secretary Francisco Duque III were charged with violating the anti-graft law by the Office of Ombudsman last month. Last month lang po. The Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, of the Philippine National Police served the September 12 arrest warrant issued by the Sandigan Bayan on Lau in Davao City. Davao na naman. And brought him to its Regional Forensic Unit Office. Ayan, Lau and Duque were charged with alleged irregularities in the transfer of 41 billion. Malaki-laki to mga kababayan ha. From the Department of Health to the DBM to purchase COVID-19 medical supplies at the height of the pandemic. The fund was for the procurement of medical supplies including personal protective equipment, PPE, tandaan nyo po, COVID-19 detection kits, nucleic acid extraction machines, mechanical ventilators. Yan. Yun po yung mga ilan sa mga nasabi, no? So, mga kababayan, alam nyo, yung pandemic, hindi lang naman ng Pilipinas ang nagrabihan, no, at apektado. Marami pong apektado, parang halos lahat ng bansa. No? So, despite that pandemic na nangyari, grabe, ilang taon yun? 2 years din, no? Despite the pandemic, nagagawa pa tayong lokohin nitong mga in-appoint or itong mga nasa pwesto. Nagawa pang manloko, nagawa pang manguha. Allegedly daw yung transfer daw ng billion na yan. Pero kung iisipin mo, 'di ba? Pandemic na nga, dami naghihirap, tas manloloko ka pa, lalokohin mo pa yung mga kababayan mong Pilipino. 'Di ba? And ito pa mga kababayan, nakakapagtaka na sa Davao na naman po nahuli itong si Mr. Christopher Lau. Bakit kaya sa Davao? Alam niyo mga kababayan, napapaisip ako kasi ang sabi po ng mga iilang kritiko ni PBBM, safest place daw ang Davao. Safest place ba siya sa mga residente? O safest place siya dito sa mga pugante, sa mga wanted, sa mga tumatakas, sa mga otoridad, yung mga hinuhuli ng ating mga kapulisan. Kanino ba talaga safe? Mga residente o yung mga wanted? Isa pa to mga kababayan sa example. Ayan, so nakikita nyo po, nakalagay dyan, bali nung June 24 po ito na balita Pogo manager sa Porac, Pampanga na tinangkang umalis ng bansa na huli sa Davao. See? Davao yan. So, nahuli sa Davao ang manager na ni-raid ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa Porac, Pampanga na tinangkang umalis ng bansa. Ayan, ayon kay spokesperson Dr. Winston Casio, isa ang naturang manager sa persons of interest na iniuugnay sa Pogo Hub. Ayan, napa-offload umano ito sa immigration habang palabas ng bansa. Ayan, nakatakdang dalihin ng mga otoridad ang naturang manager sa Manila. So, yun po yung sinabi sa article, no? Matatandaan na sinalakay ng mga otoridad ang naturang Pogo Hub noong Hunyo dahil sa iligal na mga aktibidad at nasagip, grabe, 158 na dayuhan po yung nasagip.
kung saan nadiskubre ang mga ebidensya ng torture at kidnapping sa compound. Kung matatandaan niyo mga kababayan, parang nakomentarihan ko na to, yung issue nga po regarding dito sa mga tinotorture, no? So, yan mga kababayan sa nahuli? Sa Davao. Davao pa rin. Bakit kaya sa Davao nahuhuli? Safe ba ang ating mga residente dito or safe siya sa safe ang Davao para sa mga tinutugis ng ating otoridad? Maganda ba talaga tumira sa Davao? O maganda lang ang Davao para dun sa mga nagtatago? Kasi, kung matatandaan nyo mga kababayan, yung tinamper, parang, ano ba tawag dito? Ayan. Kung matatandaan nyo mga kababayan, nagkaroon ng discrepancy sa police logbook. Bali nung August 1 na, sa Davao po, yung sinasabi nilang low crime rate, yung sinasabi nilang safest place, nagkakaroon ng discrepancy. Kung totoong safest place, bakit kailangan may mga gantong pangyayari? So, ang sabi po dito sa article Police Davao Regional Director Nicolas Torre III presents 2 police blotter logbooks from the Kalinan Police Precinct, one standard and the other sanitized. So, apparently, to show fewer crime reports. Yun yung mga parang nalinis na ko na rin to mga kababayan, na content ko na rin po to sa ating account, no? So, yun nga mga kababayan. Bakit sa Davao? Sa Davao din nakakuha, kung matatandaan nyo po, sa Davao din nakakuha ng Philippine Birth Certificate ang 1,200 na insect. Bakit sa Davao? Bakit parang pag may mga wanted, may mga pugante, may mga hinahanap ng ating mga otoridad, sa Davao nila natatagpuan? Gaano ba ka-safe ang Davao? Is it still safest place in the Philippines? Or it is just safe for those criminals? Sa mga kriminal lang ba safe ang Davao? Ako nagtatanong kasi hindi naman ako taga Davao, pero yung mga balita, yung mga binabalita, yung mga nahuhuli, sa Davao po natatagpuan. So, mapapaisip ka, sa dami ng probinsya sa Pilipinas, bakit sa Davao pa? Mapapaisip ka tuloy na okay pa ba yung ating mga kababayan sa Davao? Okay pa ba yung kaligtasan nila? Safe pa ba sila? Is Davao a safe place? Or Davao is safe for those wanted criminals? Safe ba ang ating mga kababayan? O safe ang mga pugante? So yun mga kababayan, iiwan ko yung tanong sa inyo, and kayo po, ano opinion nyo? Gaano ba ka-safe ang Davao? Sino kaya yung mga tumutulong? Sino kaya yung mga nasa likod ng ito? Baka ba yung boss ba nila nasa Davao din? Mapapaisip ka, bakit sa Davao? Sa dami ng probinsya sa Pilipinas. Dahil ba sinusundan nila doon yung boss nila? Dahil ba ano yung leader nila? Ano? Davao is not safe for the residents. Hindi siya safe sa mga kababayan natin. Safe lang siya para dito sa mga puganteng ito. Ayan. So, safe pa ba ito sa ating mga residente? O safe lang ito sa mga pugante? So, yan mga kababayan. Yun lamang po, and maraming salamat po sa inyo lahat.